Oh, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Bihisan mo na yan. Baka naman pag nasahan mo pa. Hindi po, tay. Mabuti naman. Akong nakauna dyan kay Isabela, kaya sa akin lang siya. Naintindihan mo? Opo, tay. Siya nga pala, Banjo. Malinaw ang usapan natin. Walang ibang makakaalam tungkol dito. Wala po akong pagsasabihan. Sige na, bihisan mo na siya. Maya-maya lang ay magkakamalay na yan at wala siyang ideya sa nangyari sa kanya. Ang sabihin mo lang, nakatulog siya dahil sa kabusugan. Paano po kung magtanong pa siya ng iba? Didiskartehan mo na. Ako na lang ba mag-iisip ng lahat? Ang laki mong tao pero ang liit ng kokote mo. Taon 2012, La Union. Kilala si Ramil bilang isang magaling na karpintero sa kanilang lugar. Kaya tuwing may magpapagawa ng bahay o may magpapaayos ay siya ang madalas na kinukuha. Maliit lang ang kanilang sityo kaya halos lahat ng mga taga roon ay kilala niya. Matagal nang ulila sa mga magulang si Ramil dahil magkasunod na namatay ang nanay at tatay niya dala ng malalang sakit. 5 silang magkakapatid at siya ang ikatlo. Ngunit sa kanilang lahat, siya lamang ang hindi nakapangasawa. Masyado kasing pihikan sa babae at mas gusto na lamang niyang magtrabaho ng magtrabaho. Mabait si Ramil. Kahit kailan, hindi siya naging maramot sa kanyang mga kapatid. Malapit siya sa kanilang bunso na si Eddie. Masipag at mabait din yon, pero nagawa pa ring iwan ng asawa. Naiwan ang anak nitong si Isabela na noon ay 15 anyos na. Hindi natanggap ng kanilang bunso ang ginawang pag-iwan ng asawa na umabot sa isang mabigat na desisyon. Natagpuan na lamang nila kinabukasan si Eddie na wala ng buhay, matapos magpatiwakal. Noong nabubuhay pa ang lalaki, palagi yung nagbibiro sa kanya na kapag siya ay nawala sa mundo, si Ramil na lamang daw ang mag-alaga kay Isabela at ituring niya na sariling anak ang pamangkin. Para naman magkaroon siya ng dahilan na magsikap pa sa buhay. Kaya naman mula ng araw na yon, siya na ang kumupkup sa dalagita. Noong una, nahirapan si Ramil dahil wala naman siyang alam sa pagiging magulang, lalo na at babae pa ang kanyang aalagaan. Kaya naman naging istrikto siya sa kanyang pamangkin para maprotektahan yon gaya ng kanyang pangako sa bunsong kapatid. Masunurin si Isabela at iginagalang lahat ng mga desisyon ni Ramil, kaya kalaunan hindi na siya nahirapan pa. May pagkamahiyain at mahinhin lamang ang pamangkin niyang yon. Anak na ang turing niya sa dalagita. Ibinuhos niya ang pagmamahal ng isang ama para hindi nito maramdaman ang kawalan ng magulang. Pagtungtong ni Isabela sa kolehiyo, mas lalo niyang hinigpitan ang dalaga. Tuwing pumapasok sa eskwela, ibinibili niya pa sa isa niya pang pamangkin na si Tantan. Palagi namang magkasama ang dalawa, kaya kahit papaano napapanatag ang kalooban ni Ramil. Ginawa niya yon hindi lang bilang isang ama, kundi bilang kapatid na tumutupad sa pangako na kanyang binitawan. Tay, ano pong ginagawa niyo dyan? Mukhang busy na naman kayo Ginagawa ko tong lamesa para may magamit ka na sa kwarto mo tuwing nagre-review ka. Parang ako nangangalay kapag nagsusulat ka ng nakadapa sa kamay. Naku naman, napaka-sweet naman talaga ng tatay ko. Sus, anong sweet-sweet ang pinagsasasabi mo dyan? Alam mo, ang mabuti pa, ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Yun ang gawin mong sweet. Bawal po ang matamis, tay. Baka magka-diabetes kayo. Ay, oo na. Sige na, ikaw nang bahala kung anong timpla ang gusto mo. Minsan na nga lang mag-request, kinokontra pa eh. Kung stricto kayo sa akin, dapat ganun din ako sa mga kinakain nyo para patas lang po tayo. Ay naku, nasermonan pa ako. Ganoon kapayapa ang kanilang buhay. Tunay na ama na ang turing sa kanya ni Isabela, kaya ganun na lamang sila kalapit sa isa't isa.
Minsan, nawawala na sa isip niya na magtiyuhin lang talaga sila, na ibibigay naman niya lahat ng pangangailangan ng dalaga sa eskwela at nakapagbibigay pa siya ng sobra. Sa loob ng 5 taon, hindi niya akalain na kakayanin pala niya ang pagiging isang ama. Ngunit minsan, nagkakaroon din sila ni Isabela ng hindi pagkakaunawaan, lalo na kung hindi niya yon pinapayagang lumabas kasama ang mga kaibigan. Marami kasing tambay na madalas nambabastos sa mga kababaihan sa kanilang lugar, kaya ayaw niyang payagang umalis tuwing gabi ang kanyang pamangkin. Kaya lamang madalas din yung nauuwi sa malalang tampuhan. Anak, hindi mo man lang ba ako sasabayang maghapunan? Busog pa po ako. Paano ka naman mabubusog wala ka pa namang kinakain? Wala po akong gana. Ay, ito naman no. Alam ko, nagtatampo ka pa rin sa akin dahil hindi kita pinayagang pumunta ron sa sayawan. Matutulog na po ako, Tay. Ay, gusto mo ba talagang makipagsayaw? Nasabi ko na po yan sa inyo kanina pero hindi nyo nga po ako pinayagan, di ba? Pero ayos na po yun. Pambihira naman Matutulog ka talaga na may sama ng loob sa tatay mo? Hindi naman po sa ganun, Tay. O siya, huwag ka na magtampo. Magbihis ka na. Pero huwag yung masyadong maiksi at halos mahubaran ka na, ha? Talaga po, Tay? Oo nga. Gusto mo ba magbago pang isip ko? Tay naman Biro lang. Sige na. Hihintayin kita sa labas. Sasamahan na lang kita ron nang hindi naman ako mamatay sa pag-aalala sa'yo. Thank you, Tay. The best ka talaga. Sus, the best lang naman ako kapag pinapayagan kita Pero kapag hindi, halos isumpa mo na ako bilang ama mo. Tampo ka lang, Tay, kaya ganyan. Sige na po, tama na drama natin. Magbibihis na ako. Baka mamaya magbago pang isip nyo Sinamahan ni Ramil si Isabela sa sayawan. Hinayaan niyang mag-enjoy ang dalaga pero binantayan niya yon ng mabuti at hindi hinayaang malapitan ng kung sino-sino lang na lalaki. Kahit 20 anyos na ang kanyang itinuturing na anak, ay hindi pa rin yon nararanasan na magkanobyo. May usapan kasi sila na magtatapos muna ng kolehiyo ang dalaga bago makikipagrelasyon at wala naman silang naging problema. Kaya lamang isang araw na puno ng pag-aalala si Ramil nang umuwi si Isabela na inaapoy ng lagnat at puro pantal pa ang buong katawan. Dahil malayo sa ospital ang kanilang bahay, nagpatawag na lamang siya ng kakilalang manggagamot. Kaya lamang wala yun doon ng kanyang puntahan. Hanggang sa inirekomenda sa kanya ng kumpare niya ang isang albularyo. Kaagad niyang pinuntahan ang naturang albularyo. Ibinilin muna niya kay Tantan si Isabela para mapuntahan ang manggagamot na nasa kabilang sityo lamang. Nagpakilala yon bilang si Emong na mas kilala bilang Ka-Emong. Isinama niya ang matanda sa bahay nila para agad na matingnan ang kanyang pamangkin. Kumusta po siya? Medyo bumaba na ang lagnat niya. Ipainom mo na lang itong herbal na ibibigay ko sa iyo. Bukas, mawawala na mga pantal niya sa katawan. Ano po bang nangyari sa kanya? Napaglaruan siya ng duwende kaya siya inapoy ng lagnat. Bantayan mo na lamang na mabuti at ibigay ang mga kailangan niya. Ay, teka, may ibibigay ako para sa pamangkin mo. Kwintas? Oo, palagi mo yang ipasuot sa kanya. Ang amoy ng herbal na nasa loob ng telang yan ang magiging proteksyon niya sa kahit na anong elemento. Panlaban din yan sa mga sakit o karamdaman. Kapag lagi niyang suot ang kwintas na yan, hindi na mauulit pa ang ganitong pangyayari. Naku, maraming salamat po, Ka-Emong. Mabuti na lang po at inirekomenda kayo sa akin ng kumpare ko. Hindi ko kasi alam ang gagawin kapag nagkakasakit si Isabela ng ganyan Napakalayo pa naman ang ospital dito. Basta kapag kailangan niyo ng tulong, alam mo na kung saan ako pupuntahan. Sige po, Ka-Emong. Siya nga po pala. Tanggapin niyo po itong maliit na halagang ibibigay ko. Kahit pambigas niyo lang po. Ay, nako, wag na.
Hindi ako tumatanggap ng bayad. Tungkulin ko na pagalingin ang mga may sakit at tulungan ang mga nangangailangan dahil yun ang bilin sa akin ng Panginoon. Kaya sa iyo na yan, gamitin mo para sa inyo ng pamangkin mo. Walang bayad ang panggagamot ko. Naku, salamat po ulit ka, Emong. Hindi lang po pala kayo magaling na albularyo. Napakabuti niyo rin po pala. Huwag mo na akong masyadong purihin at baka lumaki ang ulo ko niyan. O siya, kailangan ko nang umuwi. Yung bilin ko, ha? Huwag mong kalilimutan. Siguruhin mong may susuot niya ang kwintas. Mahalaga yan sa kanya. Dahil natutulog pa si Isabela, ipinatong muna ni Ramil ang kwintas sa ibabaw ng kanyang lamesa. Anak, nakita mo ba yung kwintas na nilagay ko sa lamesa mo sa kwarto? Opo, Tay. Kanino po ba yon? Ibinigay yun ng albularyong gumamot sa'yo. Isuot mo raw para may proteksyon ka sa mga masasamang elemento. Naniniwala po ba kayo sa ganon, Tay? Paano po kung simpleng lagnat nan talaga yung nangyari sa akin at hindi po dahil sa masasamang elemento? Paano mo ipapaliwanag ang mga pantal mo na nawala rin agad ngayon? Ewan ko po, pero hindi po talaga ako naniniwala sa albularyong sinasabi niyo eh. Hindi mo naman kailangan maniwala, pero wala namang masama kung mag-iingat, anak. Wala namang mawawala kung isusuot mo yung kwintas. Hindi ka naman ipapahamak nun. Ang pangit po kasi nung kwintas, Tay. Nakakasira ng pormahan. Sus, sino ba naman kasi may sabi sa'yo na gawin mong pamporma yun? Kahit ako, hindi ko irarampa yung ganong klase ng kwintas. Itago mo na lang sa damit mo para hindi halata. O kaya, ibulsa mo na lang. Sige na nga po, isusuot ko na lang para hindi mawala. Pero, Tay ha, hindi ko gusto yung amoy nun, parang amoy pabango ng matanda. Alam mo ikaw, wala talagang preno yung bibig mo. Pasalamat ka, wala rito yung matanda, kung hindi, baka kinulam ka na nun. Tay, paano kung halimbawa, may mangkulam o mambarang sa akin, ano pong gagawin nyo? Maghahanap ako ng pinakamabagsik na mambabarang para ibalik ang sumpa sa taong yun. Bah, hindi ko yata hahayaang tubuan ng bukol-bukol yung balat mo, anak. Kaya mahal-mahal na mga sabong binibili ko para sa'yo, tapos dudungisan lang nila. Nako, hindi pwede sa akin yun. Mahal talaga ha, perla lang kaya yun. Masaya si Isabela dahil napakaswerte niya sa taong tumatayong ama para sa kanya. Habang buhay niya yung pinagpapasalamat sa Diyos. Nawala man ang kanyang mga magulang, hindi naman niya naramdaman na mag-isa na lamang siya dahil kahit tatay lang ang meron siya sa katauhan ni Ramil, ni minsan ay hindi niya naramdaman na may kulang sa kanyang buhay. Bukod pa roon, marami rin siyang pinsan na nakakaramay at naging kaibigan na rin kalaunan. Mababait ang mga kamag-anak ng tatay niya na taga-roon din lang sa sityo, kaya para na rin siyang nagkaroon ng maraming magulang at mga kapatid. Ngunit ang pinakamalapit sa kanya sa lahat ay ang pinsan niya na si Tantan. Mapagbiro pero istrikto at overprotective din tulad ni Ramil. Hoy Isabela, napapansin mo ba lalaking yun? Sinong lalaki? Ayun yung nakaupo malapit sa basurahan. Bakit? Anong meron sa kanya? Kanina pa siya nakatingin sa'yo eh. Baka mamaya may binabalak ng masama yan. Pitikin ko kaya yung balot niyan. Anong balot? Tingnan mo to. Naturingan din Lister pero loading lang lagi ang utak. Ano ba kasing ibig mo sabihin? Common sense na lang, Isabela. Ano ba yung balot? Yung mismong balot, ha? Itlog ng itik. Bastos mo. Sus, late na yung galit mo. Bagal mo magets eh. O siya, tama na yung usapang balot. Balik tayo sa topic. Nakikita mo naman siguro yung pangit na tinuro ko, di ba? Pagmasdan mo para makita mong sa'yo talaga nakatingin. Titig pa lang mukhang hindi nagagawa na mabuti. Alam mo, ang OA mo, tumingin lang naman eh. Malay mo, nagagandahan lang siya sa akin. Di wow, patingin nga na mukha, insan. Baka kasi lumalabo ng mata ko kaya hindi ko makita kung nasan yung ganda eh. Alam mo, visit ka talaga sa buhay ko. Ayaw mo pang aminin na maganda talaga ako. Nasa dugo natin yan, no? Kung ako, wala naman duda. Gwapo talaga. Pero ikaw, medyo pumali yata ng
Konti yung pagkakahulma sa iyo eh. Ang kapal mo talaga ha. Sige hindi na kita ililibre. To naman di na mabiro. Pero sino ba yung lalaking yon? Anong year na kaya siya? Bakit gusto mo makilala? Wag na, Isabela. Baka mamaya, pinagpaplanuhan ka lang pala niyan. Ibiniling ka pa naman sa akin ni Tito Ramil. Mayayari ako dun. Wala naman akong sinasabi na kikilalanin ko. Na-curious lang naman ako eh. Malay natin, hindi naman pala siya masamang tao. Masyado ka lang talagang mapanghusga. Manang-mana ka kay tatay. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Kapag lumagpas ka sa oras ng uwi mo, baka sunduin ka na ni Tito. Paglabas nila sa gate ng eskwelahan, nagtaka siya nang makita ang matandang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Napakunot ang noo niya nang mapansing nakatitig yon sa kanya. Bigla siyang kinilabutan nang makita yung ngumiti at lumabas ang mga sirasirang ngipin na medyo naninilaw pa. Ngunit maya-maya lamang, napatitig siya sa bawat pagbuka ng bibig ng matanda hanggang sa namalayan na lamang niya ang sarili na naglalakad patungo sa pwesto kung saan niya yon nakita. Kaagad naman siyang sinundan ni Tantan na takang-taka sa biglaan niyang pag-alis. Hoy Isabela, saan ka pupunta? May lalapitan lang ako. Sino? Yun yung matandang nakatayo sa may poste. Ha? Teka, kilala mo ba yun? Oo, siya yung albularyong kumamot sa akin nung nagkasakit ako. Pasasalamatan ko lang. Ha? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa Kaemong? Ano pong ginagawa niyo rito? Hinihintay ko lang ang anak ko. May pinuntahan kasi ako kanina para gamutin, kaya dumaan na rin ako rito para sabay na kaming umuwi. Kumusta ka na nga pala, Iha? Hindi ka na ba nagkakasakit? Hindi na po. Salamat po sa tulong ninyo. Ay nako, wala yun. Siya nga pala, hindi mo pa ba nakikilala ang anak ko? Ano po bang pangalan niya, tsaka anong year na po siya? Baka sakaling makasalubong namin ni Tantan. Second year pa lamang siya, pero mas matanda siya sa'yo. Huminto siya sa pag-aaral kaya nauhuli na siya ngayon. Pareho po pala sila nitong pinsan ko. Siya nga po pala si Tantan, pinsan at best friend ko po. Magandang hapon po. May nakalimutan po siyang sabihin. Best friend na pogi po, Kaemong. Mahangin ka rin pala. Mukhang palagi kang nakabuntot dito sa pinsan mo Bodyguard ka ba niya? Palabiro po pala kayo. Bodyguard nga po ako ng pinsan ko, kaya kung nasan siya, nandun din ako. Kailangan ko kasi siyang ilayo sa mga masasamang loob. Mukhang hindi naman lapitin ang masasamang loob ang pinsan mo, kaya hindi mo siya kailangang paghigpitan. Mawalang galang na po pero si Tito Ramil po ang may karapatan sa bagay na yan. Desisyon niya kung paghihigpitan niya sa Isabela o hindi, dahil siya naman ang tumatayong ama. Pero ako, poprotektahan ko siya kahit hindi sabihin ng tiyuhin ko. Ay, ganun ba? Pasensya ka na, iho. Wala naman akong balak na makialam sa desisyon ng tiyuhin mo. Natutuwa lang talaga ako sa kanya. Napakaganda niya kasing bata. Napakakinis pa. Mukhang alagang-alaga ng amahamahan niya. Nandyan na pala ang anak ko. Banjo, halika. Tay. Iha, siya ang anak ko. Siya po pala ang anak niyo. Kanina pa namin siya nakikita Talaga? Bakit hindi niyo kaibiganin ang isa't isa? Sigurado kung magkakasundo kayo. Nasa iisang eskwelahan lang naman kayo, kaya palagi niyo makikita ang isa't isa. Isabela, kailangan na nating umuwi. Kaemong, pasensya na po Kailangan na po kasi naming umuwi. Baka nag-aalala na po si tatay Banjo, tutuloy na kami. Sige, mag-iingat kayo. Hindi maunawaan ni Isabela kung bakit tila nagbago ang pakikitungo niya sa matandang albularyo. Noong una, hindi naman talaga siya naniniwala sa mga sinasabi ni Emong dahil mas naniniwala siya sa kakayahan ng mga doktor. Ngunit nung mga sandaling yun, tila may kung anong nagtulak sa kanya na lapitan ang matanda at pakitunguhan ng mabuti. Naging magaan din ang loob niya sa anak noon na si Banjo. Hindi ko gusto ang lalaking yon. Magiging sagabal siya sa plano natin, Banjo.
Mukhang mahihirapan tayo sa kanya, tay. Mahigpit magbantay eh. Kaya nga galingan mo. Kaibiganin mo kung kinakailangan para mailayo mo kay Isabela. At kapag nagawa mo na yon, si Isabela naman ang kailangan mong maging kaibigan. Bakit po ba si Isabela pa napili niyo? Isa siyang birhen. Unang tingin ko pa lamang ay nagustuhan ko na agad siya. Maganda siya, mabango, at higit sa lahat, makinis. Parang ang sarap pisil-pisilin ng mga... Tay, hindi niyo na naman napipigilan ang pantasya niyo. Baka nakakalimutan niyo marami nakakakita sa inyo rito. Ay sige na, halika na. Buti pa umuwi na tayo, bago pa ako makapanghablot ng ibang babae rito. Basta tandaan mo ang biling ko sa'yo. Gawin mo lahat para madala mo sa akin si Isabela. Siya lang at hindi kung sino-sinong babae, naintindihan mo? Opo, tay. Kapag nagawa mo yon, bibigyan kita ng 100. 100 lang, tay? Marami po kaming babayaran sa... Matanda ka na, Banjo. Kung tutuusin, kaya mo na magbanat ng buto. Nakikita mo namang matanda na ako tapos sa akin mo pa iaasa ang lahat. Kung tinatanggap niyo lang sana ang mga ibinabayad sa inyo, may panggasto sana tayo. Kinu-question mo ba ang desisyon ko? Hindi naman po sa ganun, tay. Kung wala kang magandang sasabihin, itiko mo na lang yung bibig mo para hindi ako nabubwisit sa'yo. Napabuntong hininga na lamang si Banjo sa inasal ng kanyang ama. Noon pa man, hindi niya na nararamdaman ang malasakit at pagmamahal ni Emong bilang kanyang tatay. Sa loob ng maraming taon, mas itinuring pa siyang utusan ng sariling ama kesa ituring na anak. Ngunit imbis na magreklamo, nakuntento na lamang siya sa kaya nitong gawin para sa kanya. Noon pa man, problema na ni Banjo ang pagiging mahilig ni Emong sa mga babae. Gusto nun ang magaganda at mga halos kaedad niya lamang para gawing parausan. Walang ibang nakakaalam ng gawaing yon ng matanda kung hindi siya lamang. Siya rin ang ginagawang kasangkapan sa makamundong plano ng kanyang ama sa mga babaeng natitipuhan. Malas lamang ni Isabela dahil isa siya sa mga natipuhan ng tatay ni Banjo. Samantala, hanggang sa makauwi ay lukot pa rin ang muka ni Tantan dahil sa naging pakikitungo sa kanya ng matandang albularyo. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang malalagkit na tingin ni Emong sa kanyang pinsan. Kaya naman nang ihatid niya si Isabela ay kaagad niyang ikinuwento kay Ramil ang tungkol doon. Pero bago pa man niya madagdagan ang mga sasabihin ay itinaboy na siya ng dalaga. Bakit naman pinaalis mo kaagad si Tantan? Inimbita mo na sanang maghapunan dito ang pinsan mo. Hayaan mo siya, tay. Kanina pa kaya ako naiinis sa kanya. Nako, may bago pa ba sa inyong dalawa? Kulang na nga lang magsuntukan kayo ng pinsan mong yun eh. Sa isang linggo yata, walang araw na hindi kayo nag-aaway. Paano kasi, tay? Napaka-OA niya kanina. Pinakilala lang naman sa akin ni Kaemong yung anak niya. Ano ka mo? Nakilala mo yung anak ni Kaemong? Pinakilala po kasi sa akin kanina eh. Paglabas namin ng gate, nakita ko agad ron si Kaemong. Inaabangan niya raw ang anak niya. Alam niyo, tay, nung una, natakot ako sa kanya. Kanino? Kay Banjo? Opo, kasi patingin-tingin siya sa amin ni Tantan nung nasa loob pa kami ng school. Sabi nga ni Tantan, baka raw may binabalak na masama. Kinakabahan nga po ako eh. Pero nung nalaman ko na anak siya ni Kaemong, para akong nabunutan ng tinik. Akala ko ba'y hindi ka naniniwala kay Kaemong? Hindi po ba pwede magbago ng isip, tay? Siyempre po, nakapag-isip-isip din ako. Aba, nag-iisip ka pala, anak? Wow, tay ha? Nakaka-offend naman po para sa isang scholar na consistent din, sister. Aba, nakuha pang magyabang. Pero maganda yan, anak. Alam ko naman na kahit hindi ka gaanong masipag sa pag-aaral, matalino ka talaga. Tsaka kahit wala kang award pag-graduate mo, maghahanda pa rin tayo. Talaga, tay? Siyempre naman. Hindi ko pa ba paghahandaan ang araw na yon? Baka nakakalimutan mong nag-iisa lang kitang anak. Ikaw ang magmamana ng lahat ng kayamanan ko. Lahat na nakikita mo sa labas, hindi yun akin. Kaya yung mga nandito lang sa bahay, ang mamanahin mo. Puro ka talaga kalokohan, tay. Pero seryoso ha, huwag muna kayong maghabilin. Hindi pa ako handa.
Hindi ka pa handang mawala ako? Masamanda mo tong tatay mo. Kahit umabot pa ako ng mahigit 100 taon, pipilitin ko pa rin mabuhay para masamahan ka. Oo, talaga ng tatay ko. Pero aasahan ko yung 100 taon na yan, tay, ha? Kapag hindi kayo tumupad sa sinabi nyo, hindi ko patatahimikin ang kaluluwa nyo. Nang mga sumunod na araw, nagsimula nang lumapit kay Isabela si Banjo. Noong una ay nakikipagkilala pa lamang sa kanya ang lalaki at hinayaan niya lang yun dahil mukha namang hindi masama ang intensyon. Mahiyain si Banjo at may pagkatorpe pero hindi niya na yun pinagtuunan pa ng pansin dahil hindi naman siya interesado. Tuwing sila ay nagkakausap, palagi niyang kinukumusta si Emong. Paulit-ulit lang naman ang isinasagot sa kanya ng binata. Nang maging malapit na sila sa isa't isa, kalaunan ay naging magkaibigan na rin sila. Kung paano niya itrato si Tantan ay ganoon na rin sa bago niyang kaibigan. Ngunit sa kabila ng kabutihang ipinapakita ng lalaki ay hindi pa rin kumbinsido ang kanyang pinsan. Mukhang masyado na kayo nagiging malapit ng Banjo na yun, ha? Bakit? Ano naman ang masama ron? Mag-iibigan lang naman kami, ha? Wala namang masama sa pagkakaibigan. Mabuti nga yun, para naman hindi ka masyadong mapaghahalatang taong bundok. Yun naman pala, pero bakit ganyan ang tono ng pananalita mo? Parang duda ka kay Banjo, eh. Ay, ang akin lang naman, kilalanin mo muna mabuti. Kilatisin mo ng 1,000 beses kung kinakailangan. Kaya lang, hindi naman ganun ang nangyari. Wala pa kayong 1 buwan na magkakilala pero parang pang-1 taon na ang pagiging malapit niyong dalawa. Sus, nagsiselos ka lang kasi may iba na akong best friend. Ako nagsiselos? Pambihira. Kahit maging boyfriend mo pa yung mokong na yun, mas matibay pa rin ang relasyon natin dahil magkadugo tayo, no? Oo na, hindi ka talaga nagpapatalo. Seryosohin mo kasi ang mga sinasabi ko sa'yo. Hindi yung sama ka ng sama sa kung sino-sino na lang. Buti sana kung lagi rin akong kasama para nababantayan kita. Bakit ba kasi masyado niyo akong pinaghihigpitan? Hindi na kaya ako bata. Hindi ka na nga bata pero nag-aaral ka pa. May pangarap ka pa sa buhay, hindi ba? Ano namang kinalaman ng pangarap ko sa pakikipagkilala ko kay Banjo? Paano kung ligawan ka nun? Tapos magpadala ka sa tukso? Ganyan ka na ba talaga, Tantan? Hindi lang siyang hinuhusgahan mo. Pati ako. Gusto ko lang na mag-ingat ka dahil hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit wala pa rin akong tiwala sa lalaking yun. Wala kang tiwala sa kanya dahil hindi mo gusto na maging magkaibigan kami. Tapos ngayon, anong gagawin mo, ha? Magsusumbong ka kay tatay? Puro sumbong ka na lang ba? Teka nga lang, Isabela, hindi mo ako kaaway rito. Gusto lang kitang protektahan. Kanino? Sa mga taong nagmamalasakit lang naman sa akin? Tumigil ka nga, Tantan. Talo mo pa si tatay kung magbantay sa akin, eh. Pwede ba kumalma ka? Napaka-OA mo. Hindi natin kailangan mag-away. Kung gusto mo makipagkaibigan kay Banjo, ikaw ang bahala. Basta mag-ingat ka lang. Yun lang ang gusto kong mangyari. Kahit ano pa mangyari, kaya kong sarili ko. Kaya huwag niyo akong pakialaman. Abataran. Dahil sa mga sinabing yon ni Isabela, nagpasya si Tantan na kausapin ang tiyuhing si Ramil para ipaalam ang nangyayari sa kanyang pinsan. Yun kasi ang unang beses na sumagot ng ganun si Isabela, kaya hindi niya mapigilan ang sariling mabahala sa inaakto ng dalaga. Tito, may kailangan po kayong malaman tungkol kay Isabela. Ano yon? May ginawa ba siyang kalokohan? Hindi ko na po kasi siya maintindihan ngayon, eh. Pinapaalalahanan ko lang naman siya sa pagiging malapit niya kay Banjo. Wala pa silang 1 buwan magkakilala pero tiwalang-tiwala na po kaagad siya. Lalaki pa rin po yun, tito, kaya nag-aalala ko. Kaso, ayun, nagalit na agad sa akin. Hindi na nga po ako kinausap kanina kaya hindi rin po kami sabay umuwi. Ibig sabihin, palagi na silang magkasama nung Banjong yon? Ganun na nga, tito. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman masama makipagkaibigan, eh, pero hindi lang talaga maganda ang kutob ko dun sa Banjo na yun. Parang may tinatagong ewan, eh. Ganito na lang. Baka kasi masyado nang nasasakal si Isabela sa ginagawa natin, kaya hayaan na muna natin siya makipagkaibigan, kung yun ang gusto niya. Pero pakibantayan mo pa rin, ha? Kahit wag mo na siyang pagsabihan. Ay, pasensya ka na, Tantan, kung ikaw pang
napagbibilinan ko. Wala kasi akong kilala sa ibang kaibigan niya, tsaka kayong dalawa lang naman ang pinakamalapit sa isa't isa. Wala naman pong problema sa akin yun, Tito. Gusto ko rin po talagang protektahan si Isabela dahil siya ang pinakamalapit na pinsan sa akin. Kulang na nga lang po, magkapalit na kami ng mukha nun eh. Kaya baka hindi ko kayanin kapag may nangyaring masama sa kanya dahil lang napabayaan ko siya. Ngunit lingid sa kaalaman ng magtiyuhin, kahit anong higpit na pagbabantay ang kanilang gawin, nagagawan ni Isabela ng paraan ang pagtakas para sumama kay Banjo. Tila tuluyan na siyang nadala ng kabutihang ipinapakita sa kanya ng lalaki, kaya lahat ng sinasabi nito ay sinusunod niya. Hanggang sa umabot na ang dalaga sa puntong lumiliban na sa klase para lamang malaya silang makapamasyal ng lalaking yun. Wala siyang kaalam-alam sa nagbabantang panganib sa kanyang buhay dahil sa taong pinili niyang pakisamahan. Isang araw, akala ni Isabela mamamasyal lamang sila ni Banjo kaya lumiban siya sa isang subject na panghapon. Sumakay sila sa tricycle at huminto sa isang kanto. Walang dumaraang sasakyan doon dahil may pagkaliblib ang lugar. Nagtaka siya nang makita ang mga nagtataasang damo sa magkabilang panig ng makitid na kalsada na kanilang lalakaran. Saan ba tayo pupunta, Banjo? Mukhang malayo ang lalakarin natin Sa bahay namin. Gusto ko raw kasi makita ni tatay. Birthday niya ngayon eh. Talaga? Bakit di mo agad sinabi kanina? Nakabili man lang sana ako ng kahit na ano para sa kanya. Ayos lang naman kahit wala kang dala. Ikaw lang naman ang gusto niya. Ha? Ang ibig kong sabihin, natutuwa siya sa'yo. Madalas kasi kitang ikwento sa kanya, kaya ayun, sabi niya, isama raw kita sa birthday niya. Magluluto raw siya ng pansit at biko. Naku, paborito ko pa naman yon. Pwede ba ako mag-take out? Joke lang. Kahit joke pa yan, pwedeng-pwede. Hindi ba nakakahiya sa tatay mo? Bakit ka naman mahihiya, siya nga ang nag-imbita sa'yo? Parang napaka-espesyal ko naman para imbitahan ng tatay mo. Wala ba kayong mga bisita? Wala. Tayong tatlo lang ang magse-celebrate. Bilisan mo na maglakad. Malapit na tayo. Okay, sinabi mo eh. Ilang sandali pa, sumapit na sila sa isang maliit na bahay na napapalibutan ng mga nagtataasang puno. Nag-iisa lamang ang bahay na yun doon at magubat ang paligid. Sa unang tingin, aakalain mong walang nakatira doon. Kinakalawang na ang bubong at mukhang bibigay na rin ang dingding ng bahay. Sa hindi malamang dahilan, tila nakaramdam ng pag-aalinlangan ang dalaga. Banjo, dito ba talaga kayo nakatira? Oo, bakit? Parang nakakatakot naman dito sa inyo. Wala man lang kayong kapitbahay kahit isa. Tapos, tingnan mo yung paligid ng bahay nyo, puro mga puno at mga damo. Baka mamaya bigla na lang may lumabas na ahas dito, ha? O kaya, baka may mga engkanto nang nagmamasid sa atin ngayon. Baka nakakalimutan mong albularyong tatay ko. Engkanto mismo matatakot sa kanya. Kaya halika na, naghihintay si tatay sa loob. Sige. Tay, nandito na po si Isabela. Oh, Isabela, iha. Mabuti naman at nakarating ka. Birthday niyo raw po eh. Naku, tay, ayaw na ayaw pa naman yan sumama kanina. Nag-alangan pa nung makita ang mansyon natin. Natakot yata. Uy, ano ka ba? Bakit mo sinabi yun? Nakakahiya naman sa tatay mo. Happy birthday nga po pala ka, Emong. Ay, maraming salamat, iha. Halika, pasok ka. Nakahanda na ang mga pagkain niluto ko para sa inyo. Sa pagpasok sa loob ng bahay, kaagad na natakam si Isabela sa mga pagkaing sumalubong sa kanya. Sumandok ang matanda ng pagkain saka iniabot kay Isabela. Lahat ng putahe ay mayroon sa plato niyang si Emong pa mismo ang kumuha. Dahil sa mabangong amoy ng pansit ay walang pag-aalinlangang nilantakan yon ng dalaga. Nagkwentuhan sila ni Emong habang kumakain. Kahit hindi naman siya ang may kaarawan, ay siya ang pinagsisilbihan ng matanda.
Samantalang si Banjo naman hindi na sumabay sa kanila sa pagkain at nagpaalam na may gagawin muna sa labas. Pero hindi na yun bumalik kahit naubos na ni Isabela ang kanyang pagkain. Akmang kukuha na siya ng inumin nang bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Napakapit siya sa mesa para hindi tuluyang mawalan ng balanse. Ilang sandali pa, unti-unti nang lumabo ang kanyang paningin. Ang huling sumagi sa kanyang alaala ay ang pagsalo ng mga braso ni Emong sa kanya bago pa man siya mabuwal sa sahig. Sa wakas, matitikman na rin kita. Napakaganda mo, Isabela. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Para kang isang anghel sa paningin ko. Hindi na ako makapaghintay. Gigil na tinanggalan ni Emong ng mga saplot ang walang kamalay-malay na dalaga at matagumpay na isinagawa ang makamundong balak. Sa labas ng bahay, sising-sisi naman si Banjo habang nakatanaw sa silid na kinaroroonan ng kanyang ama at ng kaibigang si Isabela. Kahit hindi niya tingnan, batid niya kung ano ang nagaganap doon. Ilang sandali pa, naikuyom na lamang niya ang kanyang mga kamao nang marinig ang nasisiyahang sigaw ng tatay habang pinagsasamantalahan ang dalagang walang kalaban-laban nung mga sandaling yun. Makalipas ang halos isang oras, pawisang lumabas ng bahay si Emong. Sinenyasan ng matanda si Banjo habang binubutones ang pantalon. Hudyat para asikasuhin ang kanilang panauhin. Napasinghap na lamang noon ang binata nang tumambad sa kanya ang walang saplot na katawan ni Isabela at ang marka ng dugo sa sapin sa higaan ng kanyang ama. Nagtagis ang kanyang mga bagang sa galit, ngunit kahit kamuhian pa niya ang kanyang tatay sa nangyari, ay wala pa rin siyang magagawa. Oh, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Bihisan mo na yan. Baka naman pagnasahan mo pa. Hindi po, tay. Mabuti naman. Akong nakauna dyan kay Isabela, kaya sa akin lang siya. Naintindihan mo? Opo, tay. Siya nga pala, Banjo. Malinaw ang usapan natin. Walang ibang makakaalam tungkol dito. Wala po akong pagsasabihan. Sige na, bihisan mo na siya. Maya-maya lang ay magkakamalay na yan at wala siyang ideya sa nangyari sa kanya. Ang sabihin mo lang, nakatulog siya dahil sa kabusugan. Paano po kung magtanong pa siya ng iba? Didiskartehan mo na. Ako na lang ba mag-iisip ng lahat? Ang laki mong tao pero ang liit ng kokote mo. Bagamat takang-taka si Isabela kung bakit siya nakatulog, ay naniwala naman yun sa mga kasinungalingan ni Banjo. Hinatid niya ang kaibigan sa sakayan. Nagdahilan na lamang siya na hindi niya na yon maihahatid pa uwi dahil marami pa siyang kailangang gawin. Pumayag naman agad ang dalaga dahil ayaw na nitong makaabala pa sa kanya. Nang makasakay ng tricycle papunta sa kabilang sitio kung saan sila nakatira, sa kanya lamang naramdaman ang pananakit ng kanyang mga hita. Ano ba nangyari sa akin? Ang sakit ng katawan ko. Para akong pinagbuga. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang dalaga nang pilit niyang inaalala kung ano ang nangyari bago pa man siya nakatulog. May kaunting sumasagi sa kanyang memorya at yun ay noong nakaramdam siya ng hilo. Muntik na siyang matumba pero sa pagkakaalala niya mayroong sumalo sa kanya. Ipinilig niya ang ulo nang maramdaman ang pagkirot noon. Nang mga sandaling yon, alalang-alala naman si Ramil nang sumapit na ang 6:00 ng gabi pero hindi pa rin nakakauwi ang kanyang anak. Sanay kasi siya na maagang umuuwi si Isabela dahil yon ang kanilang usapan. Naghintay din siya ng text o tawag ngunit wala pa rin siyang natatanggap. Ilang sandali pa, nakarinig ng mga katok si Ramil at tumambad sa kanya.
ang nag-aalalang si Tantan. Tito, nandito na po ba si Isabela? Hindi pa rin po kasi siya sumasagot sa mga tawag ko eh. Ha? Kanina ko pa nga siya hinihintay eh. Akala ko dumaan lang muna sa inyo kaya hindi pa umuuwi. Tito, hindi po kami sabay umuwi. Hinahanap ko nga po siya kanina sa school pero sabi ng kaklase niya, hindi raw pinasukan ni Isabela yung last subject niya. Pambihira. Saan naman kaya pumunta ang batang yon? Tito, may nakapagsabi po sa akin kanina. Nakita raw si Isabela ng kaklase niya na kasama si Banjo. Mukhang magkasama nga po silang nag-cutting class para pumunta sa kung saan. Nag-aalala na nga po ako eh. Dati naman, kapag tayo nag-text o tumawag sa kanya, nagre-reply siya kaagad. Lintik na Banjo yon. Hindi siya magandang impluensya sa anak ko. Yan nga po ang gusto kong sabihin kay Isabela, pero hindi naman po siya nakikinig. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin po ako kinakausap kaya hindi ko siya malapitan at masabayan sa pag-uwi. Mukhang nakuha na po talaga ni Banjo ang loob niya. Teka, si Isabela na yata yung paparating. Oh, siya nga. Anak, bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka galing? Tay, nakipag-birthdayan lang po ako sa kaklase ko. Hindi mo kaklase si Banjo, anak. Pwede ba sabihin mo nga sa akin ang totoo? Saan ka galing? Tsaka sinong kasama mo? Isabela, nasabi sa akin ng kaklase mo na magkasama kayo ni Banjo kanina. Naniwala ka naman. Hindi porket makita nila kami magkasama, sa kanila na ako galing. Marami akong kaklase, Tantan. At sa buong eskwelahan, hindi lang si Banjo ang kaibigan ko. Huwag ka nga umakto na parang alam mo lahat ng tungkol sa akin. Ay, Tantan, ako nang bahala rito. Sige po, Tito. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit natututo ka ng lumiban sa klase mo? Tay, wala naman po kasi kaming gagawin sa subject na yun kaya hindi na ako pumasok. Hindi yan ang sabi sa akin ni Tantan kanina. Tantan na naman? Bakit po ba mas naniniwala kayo sa kanya? Ako ang anak niyo rito, Tay. Ako dapat ang tinatanong niyo. Tinanong kita kanina pero iba ang isinagot mo. Talaga bang magsisinungaling ka na sa akin ngayon, anak? Hinayaan na nga kita na makipagkaibigan eh. Sinabihan ko na rin si Tantan na huwag ka nang pagsabihan dahil baka nasasakal ka na sa pagprotekta namin sa'yo. Pero huwag naman sana yung aabot ka sa puntong pababayaan mo ng pag-aaral mo. Alam mo kung paano ko iginagapang ang pag-aaral mo, anak, dahil gusto kong magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ginagawa ko naman po ang lahat, Tay. Pero masyado na po ako nasasakal sa paghihigpit niyo sa akin. Ni hindi ko man lang maranasang lumabas kasama mga kaibigan ko. Palagi na lang akong school bahay. Ngayon ko palang po unti-unting nararanasan ng normal na buhay ng mga kaedad ko. Huwag niyo naman sana ipagkait sa akin yun. Iniisip mo ba, pinagkakaitan kita ng kalayaan? Anak, kaligtasan mo lang ang inaalala ko. Tay, pagod po ako. Papasok na po ako sa kwarto. Teka anak, sandali lang. Bakit may dugo yung palda mo? May buwan ng dalaw ka ba ngayon? Ngunit hindi na yon sinagot pa ni Isabela. Diretsyong pumasok ang dalaga sa kwarto at nagkulong na lamang doon. Napabuntong hininga na lamang si Ramil sa ginawang yon ng kanyang anak-anakan. Bagamat nakahinga siya ng maluwag na nakauwi na ito, ay hindi pa rin niya maiwasang magtaka sa kakaibang ikinikilos ni Isabela. Hindi yon ang unang beses na nagkasagutan sina Ramil at Isabela. May mga pagkakataong pabalang na kung sumagot ang dalaga at nawawalan na ng galang sa kanyang ama. Dumagdag pa ang mga obserbasyon ni Tantan kaya lalo siyang nabahala para sa itinuturing niyang anak. Hanggang isang gabi, inabot na ng 10:00 ang paghihintay ni Ramil sa kanyang anak-anakan. Nang dumating yun, napansin niya ang tila panghihina at pananamlay ng dalaga. Isabela, anak, saan ka galing? Bakit ginabi ka na naman ng uwi? Hindi ko alam. Ano? Paanong hindi mo alam? Hindi ko nga po alam, Tay. Bakit ba ang kulit niyo? Anak, nag-aalala na ako sa iyo. Hindi ka naman ganyan dati. At yung oras ng uwi mo, hindi na talaga tama yan. Paano kung mapahama ka sa labas? Ni hindi ka man lang nagte-text o tumatawag. Kapag inulit mo pa yan, baka mamatay na lang ako sa pag-aalala sa iyo.
Masama po ang pakiramdam ko, kaya please lang, huwag niyo na akong sermonan. Bakit? Napapano ka? Hindi niya na nasagot pa ang tanong ni Ramil nang bigla na lamang siyang hinimatay. Dali-dali naman siyang inalalayan ng kanyang ama-amahan para ihiga sa kama. Nang mailapag doon si Isabela, napakunot ng noo ang lalaki nang mapansin na kalas na ang mga butones sa blusa nito. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang maliliit na pasang nakita sa mga hita ng dalaga na bahagyang lumantad nang tumaas ang suot nitong palda. Diyos ko, ano nangyari sa anak ko? Dahil sa labis na pag-aalala, nagpasya si Ramil na kausapin muna si Tantan para alamin kung sino-sino ang madalas na nakakasama ni Isabela. Nagulat siya nang sabihin nitong tanging si Banjo lamang ang nakakasalamuha ng dalaga. Doon nagsimula ang hindi magandang kutob ng lalaki. Nang magkamalay si Isabela, hinang-hina pa rin yun at inaapoy ng lagnat. Dahil sa labis na pag-aalala ay nagpasya na siyang dalhin sa doktor ang dalaga para makasiguro. Neresetahan naman ng gamot ang kanyang pamangkin at siniguro niyang maiinom lahat ng yon sa tamang oras. Gaya ng madalas niyang ginagawa, inalagaan niya yon at hindi hinayaang mas lumala pa ang karamdaman. Hindi na rin muna niya binanggit ang mga hindi nila pagkakaunawaan para hindi na madagdagan pa ang sama ng loob noon sa kanya. Habang binabantayan ni Ramil ang dalaga, napansin niya ang kwintas na suot nito na bigay pa ni Emong. Dala ng kuryosidad, hinubad niya yun sa dalaga at matamang pinagmasdan ang telang nagsisilbing palawit noon. Bakit parang kakaibang amoy nito? Amoy bulaklak. Teka, pangontra ba talaga to? Kung totoong pangontra tong kwintas, bakit nagkasakit pa rin si Isabela? Mukhang niloloko lang kami na matandang yun ah. Dala ng pagtataka, hindi niya na muna yun ipinasuot sa dalaga. Kung totoo mang pangontra ang ibinigay ni Emong sa kanyang pamangkin, malalaman niya yun kapag dumating na ang kapatid na si Lucio na naninirahan sa Capiz. Matapos manggaling sa ospital, tumawag sa kanya ang kuya niya para sabihing balak nitong magbakasyon sa kanila kahit 1 buwan lang, kasama ang asawa noon na si Romina. Binata pa lamang sila, mahilig ng mangolekta ng mga halamang gamot si Lucio, hanggang sa unti-unting natuto sa panggagamot. Marahil impluwensya yon ng napangasawa nito na isang albularyo na marunong din sa kulam at barang. Saka na lamang niya patitingnan ang kwintas na yun kapag nakaharap niya na ang kanyang kapatid. Samantala, nang bumuti ang pakiramdam ni Isabela, nakabalik na rin siya sa mga klaseng hindi niya napasukan ng ilang araw. Batid niya na pinag-uusapan na siya ng kanyang mga kaklase dahil sa madalas niyang pagsama kay Banjo, ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit niya nga ba yun ginagawa. May mga pagkakataong naiisip niya na hindi siya dapat sumasama sa lalaking yon, pero tila nagkukusa ang kanyang katawan na magpatangay na lamang sa anumang sabihin ng binata. Gaya nung hapon na maaga silang nakauwi dahil may sakit ang kanilang instruktor para sa huling subject. Paglabas niya ng classroom ay naghihintay na kaagad sa kanya si Banjo. Isabela, ano, tara uli? Saan? Sa bahay namin. Hinahanap ka ni tatay. Ha? Bakit naman ako hahanapin ng tatay mo? Teka, bakit parang takang-taka ka pa? Di ba lagi naman tayong pumupunta sa bahay? Oo nga, pero kailangan bang lagi akong pumunta sa inyo? Sorry, pero hindi ako pwede ngayon eh. Alanganin ng oras, magagalit na naman si tatay sa akin. Pero sabi mo, gusto mo na maging malaya sa kanya, di ba? Ha? Alam mo, hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasasabi mo. Diyan ka na nga.
Gulong-gulo noon si Banjo sa naging pakikitungo sa kanya ni Isabela. Ilang araw lang silang hindi nagkita ay tila nagbago na ang kanyang kaibigan. Ngunit sa kabila ng hindi pagsama ng dalaga ay lihim niya yung ikinatuwa. Ipinatatawag na naman kasi yon ng kanyang tatay dahil sa pangangailangan nito. Labag sa kalooban ni Banjo ang ginagawa ng sarili niyang ama, lalo na't alam niya kung gaano kabuti si Isabela at ang ama ng kanyang kaibigan. Pero kung hindi naman niya susundin ang utos ng kanyang tatay, makakaranas na naman siya ng matinding pagpapahirap. Malayo pa sa bahay si Banjo, ngunit ramdam niya na ang pangangatog ng kanyang mga tuhod habang naglalakad. Nang ilang hakbang na lamang ang layo niya sa bahay, natanaw na niya si Emong na sabik na nag-aabang sa may pintuan. Ngunit nang makita ng matanda na nag-iisa lamang siyang dumating, kaagad na nalukot ang mukha nito. Oh, bakit hindi mo kasama si Isabela? Nasaan siya? Ayaw pong sumama, tay. Paano nga ayaw sumama? Hindi ko po alam, tay. Nagtataka nga siya kung bakit niyo siya hinahanap eh. Eh di sana pinilit mo. Ayaw niyang magpapilit, tay. Magagalit daw ang tatay niya. Imposible. Alam mo, ikaw, nagsisinungaling ka lang eh. Siguro may gusto ka sa babaeng yun, oh. Kaya inilalayo mo siya sa akin. Hindi po yan totoo, tay. Kung gusto niyo, kayo pa mismo ang kumausap sa kanya. Teka nga, suot pa ba niya yung kwintas? Aling kwintas, tay? Bobo, tinatanong mo pa. Yung kwintas na ibinigay ko sa kanya nung ginamot ko siya. Wala naman po ako nakitang kwintas na suot-suot niya kanina, tay. Nalintikan na, kaya naman pala eh. Teka, ibigay mo to sa kanya bukas. Sabihin mo isuot niya ang kwintas para magkaroon siya ng proteksyon. Kapag hindi niya tinanggap, gawan mo ng paraan na mapunta sa kanya ang kwintas at siguruhin mong maaamoy niya nakalagay sa pulang tela. Naintindihan mo? Dahil sa kanyang narinig, muling nagngit-ngit ang kalooban ni Banjo. Ayaw niya nang gawin yon dahil mapapahamak na naman ang kanyang kaibigan. Ngunit mas nanaig sa kanya ang takot sa maaaring gawin ni Mang Emong. Noong huling beses kasi na sumuway siya sa kanyang ama, buong maghapon siyang ibiniting patiwarik, habang pinagagapangan ng mga higad ang kanyang katawan. Napabuntong hininga na lamang si Banjo habang pinagmamasdan ang kwintas na kailangan niyang maipasuot kay Isabela. Kinabukasan, sinadya niyang abangan ang dalaga sa gate ng eskwelahan. Alam kasi niya na maagang pumapasok si Isabela kaya sinamantala niya ang pagkakataong yun para gawin ang iniuutos ng kanyang ama. Kinuha niya ang kwintas mula sa dalang bag, ngunit nang makita niyang kasama ng kaibigan niya si Tantan ay muli na namang nabahag ang kanyang buntot. Isabela, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan ba? Importante ba yan? Nagmamadali kasi kami eh. Ano na naman bang kailangan mo, Banjo? Gusto ko lang naman makausap si Isabela. Parang iniiwasan niya na kasi ako eh. Ay, bobo. Malamang, iiwasan ka na talaga ng pinsan ko. Napapahamak na siya ng dahil sa iyo eh. Nagkasakit na nga eh. Pero nagpakita ka ba nung may sakit siya? Hindi naman, di ba? Kaya buti pa, huwag ka nang makalapit-lapit pa kay Isabela, kundi may kalalagyan ka sa akin. Tantan, huwag ka na makipag-away dyan. Halika na. Magsisimula na yung klase ko. Dahil bigong maibigay ang kwintas kay Isabela, nagdalawang isip nang umuwi si Banjo sa takot na maparusahan muli ng kanyang ama. Ngunit dahil wala naman siyang mapagpipilian, napilitan na lamang siyang umuwi para sabihin ang totoo. Nang makarating sa bahay, hindi nga siya nagkamali ng iniisip. Nang gabing yun, iginapos siya ni Emong sa isang may kalakihang puno at sinabihang mananatili siya roon sa loob ng 2 araw. Walang pagkain, walang inumin. Kinabukasan, nagtaka naman si Tantan nang hindi na silayan sa eskwelahan ang makulit na kaibigan ni Isabela. Himala hindi nagpakita yung manliligaw mong makulit. Anong manliligaw? Magkaibigan lang kami ni Banjo. Tsaka hindi pa kami ganun ka-close para magpaligaw ako sa kanya. Wow!
Ikaw ba talaga yan? Bakit parang gulat na gulat ka sa mga sinasabi ko nitong nakaraan? Naninibago lang kasi ako sa iyo eh. Nung nakaraan lang, grabe kung ipagtanggol mo si Banjo. Sinabihan mo pa si Tito na gusto mong makatikim ng kalayaan. Sinabi ko yon? Oo, bakit? Di mo ba naaalala? Huwag mong sabihin nagka-demensya ka na. Uy, wala akong maalala na sinabi ko yan kay tatay ha. Tsaka, ano ka ba? Ang kapal naman ng mukha mo para pagsalitaan siya ng ganon. Hindi mo talaga naaalala? Ang alin ba? Hindi nga. Paanong... Teka. Naguguluhan na talaga ako. Nitong nakaraan, bigla ka na lang umiwas kay Banjo. Parang bumalik ka sa dati. Tapos ngayon, sinasabi mo na hindi mo maalala na may nasabi kang masasakit na salita kay Tito Ramil? Gulong-gulo na talaga ako sa'yo, bayaw! Kayo nga magulo dyan eh. Kasi parang ang dami kong hindi alam, lalo na ngayon. Ang mga katanungang yon kina Isabela at Tantan ay pareho rin sa mga iniisip ni Ramil. Kaya naman nang dumating ang kapatid na si Lucio ay kaagad niyang itinanong ang tungkol sa kwintas. Kuya, may gusto sana akong itanong sa'yo. May nagbigay kasi sa amin nitong kwintas. Ang sabi, proteksyon daw. Pero nitong nakaraan parang may nag-iba kay Isabela eh. Kaya para bang ang sama ng kutob ko? Patingin nga ako. Eto, herbal daw ang laman ng pulang tela na yan. Teka, bubuksan ko lang ha. Pambihira. Hindi naman herbal ito eh. Bulaklak ito ng kawayan, Ramil. At hindi ito ginagamit na proteksyon sa mga masasamang elemento. Kung ganun, para saan yan, kuya? Para sa gayuma. Kung sino man na nagbigay ng kwintas na ito, iisa lang ang hangarin niya, ang makuha ang babaeng pagbibigyan niya ng kwintas. Ano? Totoo ba yan, kuya? Oo. Bakit naman kita lolokohin? Pambihira ka naman, oo. Totoo ang sinasabi ko. Kung ganun, ginagayuman ng emong na yun si Isabela? Posible, Ramil. Hanggat suot niya ang kwintas na yan, kayang-kaya siyang kontrolin ng taong gumagayuma sa kanya. Teka, ano bang napapansin mo sa kanya nitong mga nakaraang araw? Yun na nga ang naging problema namin, kuya. Napadalas kasi ang pagsagot-sagot niya at lagi niyang dinidepensahan yung kaibigan niyang Banjo ang pangalan. Eh, sino naman si Banjo? Anak yun ng albularyo. Ipinakilala raw sa kanya. Delikado ang anak mo, Ramil. Mukhang ginagamit lamang ang Banjo na yon para madaling makalapit sa anak mo ang sinasabi mong albularyo. Abay, hindi maganda ang kutob ko rito. Teka, anong oras na ba? Bakit wala pa si Isabela? Nagsimula ng kabahan si Ramil nang hindi na naman nakauwi sa tamang oras ang kanyang anak-anakan. Sinubukan niyang tawagan ng dalaga, ngunit napagtanto niyang hindi pala yun nagdala ng cellphone. Ilang sandali pa, humahangos na dumating si Tantan. Tito! Tito! Oh, Tantan, ano nangyari? Bakit may pasayang mukha mo? Napaaway po ako, Tito. Si Banjo po ang gumawa nito sa akin. Si Isabela po, kailangan niyo po siyang puntahan. Bakit? Ano nangyari sa anak ko? Nasaan siya? Kasama po ni Kaemong. Anak nang, sinasabi ko na nga ba may masama talagang ginagawa ang hayop na yun sa anak ko. Tito, tara na po. Kailangan na natin silang puntahan. Baka kung ano nang ginagawa sa kanya ng matandang yon. Nagmamadaling pumunta sa kabilang sityo sina Ramil at Tantan sa pagbabaka sakaling maililigtas pa si Isabela. Ngunit pagdating doon, naabutan nila ang dalagang halos mapunit na ang suot na uniforme. Nakahigayon sa katre habang nakatitig sa kawalan, nawari na manhid na lamang sa pinagdaanan. Hinanap ni Ramil si Emong. Hinalughog nila ang buong bahay, ngunit mukhang tumakas na ang matanda, kasama ang anak nitong si Banjo. Sa galit niya ay nasuntok na lamang niya ang mesa roon dahil sa sinapit ng pinakaiingatan niyang anak-anakan. Sa itsura pa lamang, kumpirmado ng ginahasa ng matandang albularyo si Isabela. Bukod pa roon, mukhang sinaktan pa noon ang dalaga para sa pilitang maisagawa ang masamang balak. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang mga pasa sa braso at mga galos na marahil ay tinamunang dalaga dahil sa panlalaban sa matanda.
Halos maiyak si Ramil sa galit at hindi matingnan ang kanyang anak-anakan dahil sa nangyari. Nang makauwi sa bahay, doon niya na tuluyang ibinuhos ang galit na nararamdaman. Halos magwala na siya habang iniisip ang pinagdaanan ni Isabela sa mga kamay ng albularyong si Emong. Ramil, walang mangyayari kung magpapadala ka lamang sa galit. Sigurado ko nagtatago ng hayop na yun, kuya. Alam niyang matutuntun natin siya kaya umalis siya sa bahay na yun. Tarantadong yun. Binaboy niyang anak ko. Hayop! Kapag nakita ko matandang yun, ako mismo papatay sa kanya. Naiintindihan ko ang galit na nararamdaman mo ngayon. Kung akong nasa katayuan mo, baka mas malala pa dyan ang reaksyon ko sa nangyari. Pero sa ngayon, kapag nagpadala ka sa galit, ikaw ang talo. At mas lalo magdiriwang ang Emong na tinutukoy mo. Kailangan niya managot sa ginawa niya. Dapat siya mabulok sa kulungan. Pero hindi yung mangyayari kung nagtatago pa rin siya ngayon at hindi natin alam kung saan na siya nagpunta. Kailangan niyo ba ng tulong? Kaya kong palabasin sa pinagtataguan niya ang albularyong tinutukoy ninyo. Talaga? Paano? Kapag pinahirapan ko siya, siya na mismong gagawa ng paraan para hanapin ako. At magagamit niyo ang pagkakataong iyon para siya yulihin. Paano mo gagawin yun, Romina? Sa pamamagitan ng isang mabagsik na sumpa, babarangin ko ang matandang yon. Ipaparanas ko sa kanya ang pinakamasakit na mararanasan niya sa tanang buhay niya. Kapag nangyari yun, siya mismong gagawa ng paraan para matuntun ako at hihingi siya ng tawad sa kanyang nagawa sa inyo. Kahit lumuhod pa siya sa harapan ko at lumuha ng dugo, hindi ko siya mapapatawad. Dinala ni Ramil sa ospital si Isabela at doon niya nakumpirmang ginahasa nga ang kanyang anak-anakan. Ayon sa doktor, hindi yun ang unang beses na may nangyari sa dalaga. Dahil doon, inireport niya yon sa pulisya para mas mapadali ang paghahanap kina Emong at Banjo. Hindi yun naging madali sa kanila dahil wala ni isang kaanak si Emong sa lugar na yun. Mukhang dayo lang daw ang mag-ama, kaya mahirap yun matuntun. Napakahayop ng matandang yun. Hindi na siya naawa sa anak ko. Wala siyang kalaban-laban, kuya. Mananagot siya, Ramil. Sisiguruhin natin yon. Kasalanan ko to eh. Kung hindi sana ako nagtiwala sa matandang yun, hindi sana mapapahamak si Isabela. Ako nagpahamak sa kanya, kuya. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi ito ang tamang oras para sisihin mo ang sarili mo. Ginawa mo naman ang lahat para protektahan siya, hindi ba? Ngayon, magagawa mo namang ipaghiganti ang nangyari sa kanya kung titibayan mo lamang ang loob mo. Kuya, gawin niyo lahat na makakaya niyo para pagdusahan ng hayop na yun ang ginawa niya kay Isabela. Dahil sa matinding trauma, ilang araw nang hindi nakakausap ni Ramil ang dalaga. Mabuti na lamang at naroon si Romina, kaya may tumutulong sa kanya sa pag-aasikaso sa kanyang anak-anakan. Kailangan niya kasi ng babae para mabihisan si Isabela dahil hindi pwedeng siya ang gumawa noon. Ayaw niya nang dagdagan pa ang takot na nararamdaman ng dalaga. Samantala, nakahinga naman ng maluwag si Emong nang marating ang bahay na kanilang lilipatan. Pagmamay-ari yon ng isa sa mga ginamit niya noon. Kubo-kubo lamang yon at napakaliit pa. 2 tao lamang ang kasya sa loob, ngunit dahil wala nang mapagpilian, magtitiis na lamang sila roon kesa mahuli ng mga alagad ng batas. Malayo ang bukid na yon sa pinanggalingan nilang sityo kahit nasa iisang barangay pa rin sila ni Ramil. Sinabihan ko naman po kayo, tay, napigilan yung sarili nyo pero hindi kayo nakinig sa akin. Tingnan nyo tuloy ang nangyari. Pinaghahanap na tayo ng mga pulis. Ngayon mo pa talaga ako sisisihin? Nagawa na rin natin to noon, ah. Hindi pa ba kayo natuto sa nangyari noon? Inulit nyo pa talaga ngayon. Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit hindi mawala-wala sa inyo pagkamahilig nyo sa... Hoy! Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong tahiin ko yan. Wala ka ng respeto sa akin, ah. Ako pa rin ang ama mo kaya sundin mong lahat ng sasabihin ko. Ganyan naman lagi kayo eh.
Kapag nasa ganitong sitwasyon, dun ko lang kayo nagiging ama. Pero sa ibang sitwasyon, kahit ginagawa ko lahat ng para sa inyo, hindi niyo ako nakikita bilang anak. Pwede ba tigil-tigilan mo nga yung kadramahan mo? Ang mabuti pa, magluto ka na ng kakainin natin. Gutom na ako. Nagngingit-ngit man ang kalooban, sinunod pa rin ni Banjo ang utos sa kanya ng kanyang ama. Wala na rin naman siyang ibang kakampi ng mga sandaling yun dahil wala na siyang kaibigan at wala rin siyang kamag-anak na malalapitan. Ngunit kahit nagtatago na sila ay paulit-ulit pa rin siyang inuusig ng kanyang konsensya dahil sa ginawa ng kanyang ama kay Isabela. Nag-uusap lang sila noon ni Isabela, ngunit biglang dumating ang tatay niya sa labas ng eskwelahan at sapilitang isinama ang kanyang kaibigan. Pinigilan sila ni Tantan kaya napalaban muna siya bago sila nakaalis. Tuliro na siya noon at hindi na niya alam kung ano ang gagawin, kaya sinunod na lamang niya ang sinasabi ni Emong sa kanya. Dahil sa nangyari, nauwi na naman silang mag-ama sa pagtatago sa alagad ng batas. Kung nagawang magtago ni na Emong at Banjo, hindi naman nagbago ang desisyon ni Ramil na makipagtulungan sa panganay na kapatid at sa asawa nitong si Romina para sa planong pahirapan ang sadistang albularyo. Ngunit bago pa man ang lahat, sinabihan na siya ng kanyang kapatid na doon na muna patuloyin si Isabela sa bahay ni Tantan para hindi malaman ng dalaga ang kanilang ginagawa. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, sinimulan na ni Romina ang ritual. Nasaksihan ni Ramil kung paano pinakawalan ng hipag niya ang mga insektong laman ng isang garapon. Sabay-sabay na pumunta ang mga yon sa iginuhit na imahe ng isang lalaki habang patuloy sa pag-usal ng mga banyagang salita. Wala mang naiintindihan sa mga naririnig ay alam niyang hindi biro ang ginagawa ng kanyang mga kasama. Nang matapos ang ritual, kaagad siyang kinausap ng kanyang Kuya Lucio. Magsisimula na ang pagpapahirap sa kanya ngayong gabi. Sa loob lamang ng 3 araw, si Emong na mismo magdadala sa sarili niya rito, kaya kailangan mong ihanda ang sarili mo. Sa ngayon, hindi mo muna pwedeng iuwi rito si Isabela, lalo na kapag nakalipas na ang 3 araw, Ramil. Teka, kumusta na nga pala siya? Ayun, mabuti na lang at kumakain na siya, kuya. Mukhang mas maayos siya ron kina Tantan. Marami siya nakakausap. Mabuti naman kung ganon. Nakukonsensya talaga ako, kuya. Pakiramdam ko, nagkulang ako na protektahan siya bilang ama niya. Hindi ko pa rin siya nagawang ilayo sa mga taong may masamang intensyon sa kanya. Nagawa mo ang responsibilidad mo sa kanya bilang ama, pero sadyang may mga bagay na hindi mo kontrolado. Hindi mo ginusto na may masamang mangyari sa kanya, at ginawa mong lahat para siya ay maprotektahan. Pasensya na kayo, kuya. Alam kong nandito kayo para magbakasyon, pero inabala ko pa kayo ni Romina para sa paghiganti ko sa Emong na yun. Sus, kahit ano pa man ang mangyari, tutulungan ka pa rin namin. Pamangkin ko rin si Isabela, at ito na ang pagkakataon para makabawi naman ako sa bunso nating kapatid. Kinagabihan, nagising na lamang si Emong dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Halos mamilipit ang matanda sa kanyang nararamdaman. Nang angatin niya ang kanyang damit, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pag-alon ng tiyan na tila may kung anong gumagalaw sa loob. Tatayo na sana siya nang maramdaman niya ang pamamanhid ng magkabila niyang binti. Punyeta! Ano ba ito nangyayari sa akin? Banjo! Banjo, gumising ka nga dyan! Bakit, tay? Yung mga binti ko, hindi ko maigalaw. Nang sulyapan ni Banjo ang kanyang mga binti,
ay muntik na siyang mapasigaw nang makita ang tila paggalaw ng maliliit na bagay roon na animoy nagtatago sa ilalim ng kanyang balat. Tay, ano nangyayari sa binti niyo? Bakit may gumagalaw? Hindi ko alam. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Mula sa pagsakit ng tiyan, sa paggalaw ng kung ano mula sa ilalim ng kanyang balat, ilang sandali pa lamang ang nakalilipas ay nakaramdam naman ng matinding pananakit ng ulo si Emong. Halos mabaliw na ang matanda sa halu-halong sakit na kanyang nararamdaman. Hindi niya man aminin, batid niya kung ano ang kanyang nararanasan ng mga sandaling yon. Para makumpirma ang kanyang hinala, nagsindi siya ng itim na kandila. Pinahiran niya ng langis na may orasyon ang puting plato, sakayon itinapat sa usok na nagmumula sa kandilang kasisindi lamang. Maya-maya pa, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita roon ang nabuong imahe ng dalawang tao. Dalawang tao ang bumabarang sa kanya. Dahil sa kalagayan, hindi magawang tulungan ni Emong ang kanyang sarili. Hindi siya pinatulog ng sakit na kanyang nararamdaman. Magdamag niyang tiniis ang pagkirot ng kanyang ulo at ang pakiramdam na tila pinupunit ang kanyang laman. Sa kagustuhang matakasan ng kirot, kahit pansamantala lamang, ininom niya ang isang herbal na pareho sa ginamit niya sa kinain ni Isabela nung unang beses niyang ginalaw ang dalaga. Ito na lang ang paraan para matakasan ko ang pagpapahirap nila sa akin kahit sandali lang. Matapos lagukin ang tubig na pinatakan niya ng herbal, ay sa kanya lamang naramdaman ang unti-unting pagdidilim ng kanyang paningin. Makalipas ang 3 araw, lalo pang lumala ang sakit na nararanasan ni Emong. Nagkaroon ng malalaking bukol ang buo niyang katawan, pati na rin ang kanyang muka. Tuwing pumuputok ang mga bukol na yon ay naglalabasan ang maliliit na uod mula doon. Ngunit ang pinaka nagpahirap sa kanya ay ang pananakit ng maselang parte ng kanyang katawan. At nang tingnan niya yon, napasigaw siya nang makitang namamaga at halos mabulok na. Naglabasan na rin ang maliliit na uod sa pagitan ng kanyang mga hita na naging dahilan para hilingin na lamang niya ang kanyang kamatayan. Kinagabihan, ginising ni Emong ang anak na si Banjo nang hindi na matiis ang hirap na kanyang pinagdaraanan. Banjo! Banjo, gising! Tay, bakit? May sumasakit na naman ba sa inyo? Hindi ko na kaya. Hirap na ako sa kalagayan ko. Ano po bang pwede kong gawin, Tay? Kung gusto nyo, maghahanap ako ng albularyong titingin sa inyo. Hindi. Maghanap ka ng masasakyan tricycle ngayon din. Oh, saan po tayo pupunta? Sa taong gumagawa nito sa akin. Po? Alam nyo kung sino may kagagawan yan sa inyo? Baka nakakalimutan mong isa rin akong albularyo. Aray ko! Kung ganoon, wala po bang paraan para pagalingin yung sarili nyo? Masyadong malakas ang kapangyarihan ng mambabarang na gumagawa nito sa akin. Kapag nilabanan ko yon, maaari kong ikamatay. Dahil sa mga narinig, sinunod na lamang ni Emong ang mga sinabi ng kanyang ama. Naghanap siya ng tricycle na namamasada pa nung mga oras na yun at nagpahatid sa sitio kung saan nakatira sina Isabela. Hindi na siya naggulat nang malamang doon din sila pupunta. Ngunit habang inaalalayan ng kanyang ama papalapit sa bahay ng kaibigan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Nandito na sila. Tayo na sa labas. Dala ng matinding sakit na nararamdaman, kusa nang bumigay ang mga tuhod ni Emong. Bumagsak siya sa lupa at sumubsob doon ang sugatan niyang muka. Maya-maya narinig na niya ang mga paparating na yabag.
At nang mag-angat siya ng tingin, tumambad sa kanya ang matatalim na titig ng isang babae't lalaki na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit nang lumabas mula sa likuran ng mga ito si Ramil, sa kanya lamang naunawaan kung ano ang nangyayari. "Napakahayop mo, Emong. Pinagsamantalahan mong anak ko." Patawarin mo ko, Ramil. Inaamin ko. Ginahasa ako si Isabela dahil munang kita ko pa lamang sa kanya ay natipuhan ko na siya. Akala ko magagawa niya rin ako magustuhan kapag ginamitan ko siya ng gayuma. Pero tuwing nawawala ang bisa, bumabalik pa rin siya sa inyo. Kaya ba pinwersa mo na lang siya? Napakababoy mo, matanda ka. Pananagutan mong ginawa mo sa kanya. Yang paghihirap na nararanasan mo ngayon, patikim pa lang yan ng impyernong pagdadalhan ko sa iyong hayop ka. Sa kabila ng kalagayan, isinuko nila sa mga pulis sina Emong at Banjo. Inamin naman ng mag-ama ang nagawang kasalanan. Para hindi na matakasan pa ang pagkakakulong, ay binawi na ni Romina at Lucio ang sumpang ipinaranas sa matandang albularyo. Ngunit gumaling man sa karamdaman, naputulan naman ng kaligayahan ang lalaki bilang tanda ng ginawa nitong pananamantala, hindi lamang kay Isabela kundi sa mga nauna pa niyang naging biktima. Inamin ni Banjo na hindi yun ang unang beses na may pinagsamantalahan ang kanyang ama, kaya naungkat ang iba pa nitong kaso. Habang pinagbabayaran ng dalawa ang ginawang krimen, ginawa naman ni Ramil ang lahat para makabalik sa normal na buhay si Isabela. Nagdesisyon siya na lumayo na muna sa lugar na yon. Nakituloy muna sila sa kapatid niyang pangalawa sa bunso na nooy nakatira sa Zambales para makalimot ang kanyang pamangkin sa pinagdaanan sa mga kamay ng sadistang albularyo. Doon na rin nagpatuloy ng pag-aaral ang dalaga. Nagkaroon na ng mga bagong kaibigan si Isabela. Nang sumapit ang araw ng pagtatapos ng dalaga, inihanda ni Ramil ang kanyang surpresa. Surprise! Ha? Tantan, akala ko hindi kayo makakarating. OA ka pa rin hanggang ngayon. Para namang napaka-imposible makapunta kami rito sa La Union lang naman kami galing. Oo na, pasalamat ka na miskitang loko ka. May hinanda kami ni Tito Ramil para sa'yo. Tsaka, bumili na rin ako ng cake. Wala pa kasi akong may regalo sa'yo ngayon Basta isipin mo na lang, may gwapo kang pinsan. Tama yan, tawanan mo yung sarili mong joke para naman hindi gaanong nakakahiya. O tama na yung bardagulan yung magpinsan. Kumain na tayo para matikman na ni Isabela ang paborito niyang handa. Lakas ko naman sa'yo, Tay. Aba, syempre, prinsesa kaya kita. Salamat po, Tay, ha. Hindi lang po sa mga handa, kundi sa lahat-lahat ng ginawa niyo para sa akin. Hindi ko po makakalimutan ng mga sakripisyo niyo para mapabuti ako. Kaya ngayong nakatapos na ako ng kolehiyo, maghahanap ako ng maayos na trabaho para ako naman po ang mag-aalaga sa inyo. Anak, alam kong gustong-gusto mo nang makatulong sa akin. Pero gusto ko ring ipaalam sa'yo na hindi mo kailangang i-pressure cooker ang sarili mo. Gawin mo lang kung anong kaya mo at unahin mo muna ang sarili mo para ma-enjoy mo naman ang buhay. Nabugbog na yung utak mo sa kakaaral Ako, ayos lang. Kaya ko pa magtrabaho tsaka hindi mo naman ako responsibilidad. Ako may responsibilidad sa'yo. Mukhang hindi ka rin naman magpapatalo, Tay. Kaya sige na nga, responsibilidad na lang natin ang isa't isa para patas. Oo na lang, para hindi na tayo magtalong mag-ama. Kainggit naman, sama nyo naman ako sa pamilya nyo. Sira, kasama ka naman talaga. Masaya si Ramil na sa kabila ng mga pinagdaanan ni Isabela, unti-unting nakalimot ang dalaga. Hindi na nila muli pang pinag-usapan ang tungkol sa nangyari dahil pinagbabayaran na yon nina Emong at Banjo sa bilangguan. Nagpatuloy ang pagsuporta niya sa itinuturing na anak kahit nagkaroon na rin yon ng trabaho at kumikita na ng sariling pera. Hindi nagtagal, may ipinakilala ng nobyo sa kanya si Isabela. Ngunit sa pagkakataong yon,
ibinigay na niya ang buong tiwala sa dalaga. Hindi na siya nakialam pa at tinanggap na lamang ang lalaking napupusuan nito. Makalipas ang 3 taon, nagpasya ng magpakasal si Isabela at ang kanyang nobyo. Kusa namang ibinigay ni Ramil ang kanyang basbas, ngunit kahit matatanda na at kaya ng magdesisyon para sa sariling buhay, hindi pa rin niya iniwanan ang kanyang anak-anakan. Siniguro niyang naroon pa rin siya sa bawat ganap sa buhay ni Isabela. Dahil kahit bali-baliktarin man ang mundo o kahit ilang bagyo pa ang dumating, hindi pa rin siya mapapagod maging ama para sa kanyang anak. Yon! Ang ganda naman nun na naman. Dahil dyan, meron ulit tayong shout-out. Simulan po natin kay Noemi Garcia Pabunan. Hi po kay Maricris de la Cruz, kay Ja Aquino, kay Beautify from Qatar. Hello po kay Dores Estander. Hi kay Ami Yong, kay Mary Ann Pesino. Hello po kay Kuya Koy, kay Lola Natividad Andres. Hi kay Marites at Benson Sumanting from Rome, Italy. Hello po kay Crisangen Tayon. Hi kay Irene de Guzman Briones sa mga mananahi ng RGW Garment. Hello din po kay Rosa Villa Vlogs from Carmen, North Cotabato. Hi kay Bebon Azucena. Hi kay J. Zapanta. Hello kay Alma Sembrano. Shout out po kay Deza Fran ng Samnil Bake Shop at sa Team Repacker from Emily Paran. Hi po kay Rowena Kaikong. Shout out sa mga taga-Masbate from Joy Ancahas. Hi kay Norsen TV from Saudi Arabia. Hi po kay Diana Henova. Kay Charlene Gumansing. Shout out kay Myla Dumalag. Sa Non at Buwag family from WWNF. Hi po kay Lucita Reyes. Shout out kay Beato Perlas from Santa Cruz, Marinduque. Hi kay Maria Procora B. Cortado. Hi kay Dwayne Johan, kay Dwayne Joseph at Antonio Orpeza from Dores Estander. Hi kay Willie Galvez. Hi rin po kay Genevieve Virtusio. Shout out kay Noel Donato. Hi kay Mardy Suzuki. Hello po kay Amelie Manalang. Prayers po para sa apo ni Ma'am Maura. TVJ Rosie Hedorio. Jamie Alario from Singapore. Hi kay Kurt Mina, kay Cherry Mukbang AMSR. Hi po kay Juliet Sabeliano. Hi Saragas at Sumandal family from Noylin. Hello po kay Ami Viray. Mick Salcedo from Glendale. Kay Jeneline Jacobe, kay Teresa Nunez from Joe Nanaman. Hi kay Marilyn Ramos, kay Isay Diaz, Cabral family from Estela de Silva. Hi po sa mag-asawang sina Jonah Baque at Jomar Lonzaga. Hello po kay Dimple Dimple. Shout out kay Joan Makiling from Connie Cacalda. Hi kay RV Tiong, kay Eugene Pineda, Mirasol Masuher, Rowena Saladino Lim. Hello po kay Lira Luna ulit. Hi kay Jerlyn Batal, Jenaline Rodrigo, Kalampag Vlog. Mabuhay po kayo. Happy Father's Day kina Randy, Jeng, JL at Louie from Corazon, Cacalda. Hi kay Amelia Namani from Israel, kay Janine and Bricks from Malolos, Bulacan. Hello po kay Elvira Ramos, Analu Barlita, Shagala Mary, kay Jovi Somoza, Michelle Cedron. Hi po kay Miss Maura. Shout out kay Christy Gaitan, kay Lady Dam, Jennifer Sacris. Hi kay Lynette Reparado, at isang kay Fernan TV. Domeng Rojas. Hi po kay My Honey, Rachel Ignacio, Michelle from Saudi Riyadh, Gonzaga and Coronica family from Romelin Gonzaga. Hello po kay Gemaline Orongan from Misamis Oriental. Hi kay Andy Pasuke,
kay Irene Canlas, Basea family ng San Dionisio Rojas, Palawan. Hello po kay Lenny Batayola, Alma Naong, Renalyn Dumayas Relyama. Hello po kay Alfreda Alona. Hello po kay Miss Kiwi Official. Shout out kay Joel Marasigan, kay Kel Rodis. Hello kay Vince, Marlon, Federizo at Flordeliza Esorio from Tanay Rizal. Hello po sa Filipino Medtech sa Princess Margaret Hospital, Bahamas from Christiane Moncada. Hi kay Connie Luz from Hong Kong. Hello po kay Lenang Sagara, kay Mariam Mangulamas. Hi kay Fernan TV, kay Angelina Ignacio. Hi po sa Grefaldia at Imperial Family. Hello po kay Elizabeth Dungka. Shout out kay Henry M. Bailon, kay Sara Marco, Rena Shane at Razel. Hello po kay Eunice 2025. Hi kay Grace Kiambao, kay Maria Rosalie Galendez, kay Beth Mercado. Hi po kay Maricel Delfin, kay Kiarsa, Arceli Briones, Posugak Family, Oswald Andre Orogan from Sang-O. Hello po kay Jober Pangilayan. Hi kay Venus Ravas, Marilyn Ichon, Via Zone La Hardware sa Purok 4, Mahada, Kalamba from Judith Fajardo. Hi kay Jane Bautista, Ramil Fariolin, Catherine Fantinalgo, kay Merlin Lagada of Camiguin. Hi kay Manny Maniego, Lilian Ortiz, Lent TV2, hello po, kay Rosalina Bogayong, kay Linda Lumage, at syempre kay Mabel. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.